beloved, Boss Mike Cervera. Meron daw po mga kababayan ngayon, ang banta ang Senado. Alamin natin yan mga kababayan. Ano ba ang banta sa Senado? Pasok! At na-aresto na ng mga otoridad. Ay, eto pa pala. Tama na. Huwag na natin yung naka-aresto si John Vic. Hayaan na natin. Na-aresto na eh. Oh, nasaan na ba yun? Eto ba yun? Eto. Oh, pasok! Nihayag po ni Senate President Pro Tempore, Win Gatchalian, na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation tungkol umano sa banta na pwedeng mangyari sa Senado. Sa kabilang banda naman, si Senador Alan Cayetano kwestiyon kung bakit ilang senador lang ang nakatanggap ng intel information na ito. Hindi kayo kasali. Di ba mga kababayan, nagduda pa no? Malay mo kung kayo yung suspect nila. Kasi mga kababayan, kahapon nagpahayag po si Sherwin Gatchalian, mga kababayan, na ang Senado daw ay mayroon pong banta, mga kababayan, may banta, sa Senado na, delikado ho yung banta Talagang malupitan Dali nga, ito ba yon? Inontra ni Atty. Luke Espiritu ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na meron ngayong dalawang Senado ang pa rin magpapatupad doon ng work from home arrangements sa June 10 at June 11. Eto mga kababayan, yan dalawa na yan. Pagbanggain natin. O to. Cortez, ibrigada mo. Live report. Isiniwalat ngayong araw ni Senate President Pro Tempore o Acting Senate President Win Gatchalian na nakatanggap nga sila ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation na may bantang maring mangyari sa Senado. Kaugnay nga nito agad na nakipagpulong ngayong araw si Gatchalian sa Senate Executive Committee kasama ang Sergeant at Arms upang maikasanga mga kinakailangan na security adjustment. Ayon pa nga sa kanya, ang prioridad niya ngayon ay ang seguridad nilang lahat ng mga senador at maging na lahat ng mga empleyado ng Senado. Sa isa namang interview, tumanggi ang senador na sagutin pa kung meron bang kaugnayan ng bantang ito sa ginawang emergency meeting kamakailan sa may kamkrame tungkol nga sa posibleng pag-atake sa Malacanang. Tignan yung mga kababayan, may posible daw na pag-atake. Mga kababayan, i-hostage nila mga kababayan yung mga senador, malamang ang i-hostage dyan, yung mga senador na nasa Gatchalian block, mga kababayan. Aatakihin daw ho ang Senado. Parating na June 12, pero niya ang alam lang daw niya nga. Di ba meron ngang ganun, may alingas-ngas na June 12 daw, ay meron daw pagsugod sa Malacanang. Mukhang pati ho Senado, mukhang may nagbabalak na sumugod, talagang guguluhin nila, mga kababayan, itong Pilipinas, alam nyo, tuwing na lang, mga kababayan, ito napapansin ko lang, opinion ko lang ito, tuwing na lang itong nagngangalang Sara Duterte, pumupunta ng dahig sa tatay niya, mga kababayan, pag uwi dito, may daladalang kaguluhan, Hindi, pansinin nyo lang ho, ako napapansin ko lang, kada uwi, kada punta ni Sara Duterte sa dahig, sa tatay niya, pag uwi rito mga kababayan, may kaguluhan na agad Alam niyo yun, nangyayari? Siguro nga nagpapapirma Nagpapapirma sa tatay niya ng pondo, pera para pambayad sa mga taong mga manggugulo, Napansin ko lang mga kababayan. Baka nga yung tatay niya yung gawin mo ganito, bayaran mo si ganito, kausapin mo si ganito, bigyan mo ng pera na ganyan. Hindi naman natin pera yan, ninakaw lang natin, ganyan. Di ba? Ganun ang ginagawa nila. Talagang ibang klase. Ngayon, pati Senado, nakatanggap ng impormasyon galing sa NBI na susugurin daw ito, na mukhang i-hostage daw
itong mga tao diyan sa loob ng Senado, mga kababayan, ano? Ha? Ayun ay tuwing mayroong mga intelligence information, katulad na nga lang nito ay dapat lang daw itong sineseryoso. Correct. Samantala sa pahayag naman na inilabas ngayong hapon ni Senate President Alan Cayetano, sinabi niya na dapat daw ay malinaw at pantay na naibahagi sa kanilang lahat ng senador ang anumang impormasyon tungkol dito. Teka muna. Kung ako naman mga kababayan, kahit kasama kita, alam nga naman na sabihin ko sa iyo yung impormasyon na yon. Bakit? Kung ikaw yung pinagdudahan ko, kung ano man yung sabihin ko, sabihin mo rin, di nababasa na, di ba? Mga kababayan, nababasa na. At saka kung ang awareness lang naman, ang kailangan ni Cayetano, ayan nabalita na, di ba? Nabalita na, alam mo na. Di ba? Di ba mga kababayan? Marites Musni. Marco. Di ba? Yun lang pala ma-aware ka. Ayan binalita na media na, alam mo na ngayon. Ano pang problema mo, Cayetano? Kasi ako, naniniwala ako, baka iniisip ni Sherwin Gatchalian na, bakit natin sasabihin sa kanila? Yung intel natin, yung mga nalalaman natin, yung binalita sa atin, yung binigay na informasyon. Baka mamaya sila yung may pakana niyan, di mabibisto tayo. Hayaan na lang natin na atin yun at gagawa na lang tayo ng announcement para malaman na lang nila na wala tayong ganito Di ba mga kababayan? Napakasimpleng unawain Pero siyempre, eto naman, magtataka kayo kay Cayetano. Magtataka kayo dahil Dahil si Cayetano, mga kababayan, bakit ka nag-overreact? Di ba? Bakit? Pwede mo naman tawagan si Senate President pro tempore na Senate President. Ano ba 'yun? Baka naman sabihin mo, ako pa rin ang Senate President. Tangina, dapat sa akin muna 'yan totoo naman 'yan, delaying tactics, delaying tactics talaga, mga kababayan, yung ginagawa nila. Huwag kayong mag-alala, babantayan natin to. Dahil next month, unang linggo ng buwan ng Hulyo, July, mga kababayan ko, malalaman na ho natin kung ano ba talaga ang plano nila sa impeachment trial ni Sara Duterte. Di ba? Malalaman na natin yan. Sabi ni Saldi ko, see you soon, Bobo. Martin, kumpare ko, Romualdez. Kita niyo mga kababayan. Saldi ko, alam mo, Saldi ko, yari kayong dalawa ni Martin. Basang-basa na yung mga nyo ni Martin. Wala na. Wala na. Ayan Sabi ni, babala ni Arnold Lopez, please all moderators, observe blocking, hiding, di ba? Mike Cervera Vlog, baka mawalan kayo ng jacket. Oo nga. Tatanggalan na talaga. Susunod, wala na ang jacket. Alam nyo na, mga kababayan ko. Tuloy. Ayon pa nga sa kanya, dapat din daw mapatunayan kung totoo o kapanipaniwala ang bantang ito, lalo pat nagmula ito sa NBI na siyang nasangkot kamakailan sa ilang issue sa loob ng Senado. Nako. Sa kabilang banda, naglabas ngayong hapon ng advisory si Gatchalian para sa lahat ng empleyado ng Senado na mag-work from home muna. Mula bukas nga hanggang sa Webes. Ito'y upang magbigay daan sa gagawing security assessment, inspection at iba pang precautionary measures. Nako, mga kababayan, baka nagpasok na ho sila Robin Padilla dyan ng mga granada, pasabog, bomba,
Wag naman sana, wag naman sana. Baka kasi, 'di ba? Kaya kailangan i-safe muna ang Senado. I-check lahat mga kababayan. Pati yung security. O kung loyal pa ba sa kanila. Dapat ganun mga kababayan, ano? Dahil mga kababayan, yung mga kampo, eto mga kababayan. Ang kampo ni Sara Duterte, ang kampo ng mga Duterte, mga kababayan, desperado na sila. Oo. Sobrang desperado na ho ang kampo ng mga Duterte. Gagawin na nilang lahat ang panggugulo, kahit dumanak na ng dugo, syokdulan mga kababayan niya mga loyalista ni Duterte na sila Robin Padilla, nila Bato de la Rosa, manghihikayat magbabayad ng mga kriminal, gagamitin nila yung mga patapon na yung buhay, mga kababayan, na na mga tao, yung mga grupo na talagang ang trabaho ay bayaran para ho maghasik ng lagim. Naku mga kababayan, yaan, mukhang yan yung gagawin dahil sa sobrang desperado na ang tropa nila Saldico. Diba Grabe Oo, matindi lahat gagawin nila, slap chick. Tapos pag nagdeklara ng martial law, ang gagawin nila, ayun, mga kababayan ko, sasabihin nila, biktima po kami. Kami po talaga ang biktima. Diba? Maggaganyan-ganyan sila mga kababayan. Kala mo talaga. Mga hinampil diba? Mga hinampil. Ano ba ito? 18 kargador, 18 bodyguards. Pero tapos na natin yan. So mga kababayan, balik na lang tayo mamaya. Our beloved Boss Mike!